Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-29 na kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Kit Ho. Sa libro ng bilang ay nagpapatuloy pa rin tayo sa pagbibilang. Naibilang sa pamamagitan ng census ang mga Israelita ng 2 beses. Ngayon, sa pagbabasa natin ng kabanatang ito ay hindi tao ang binibilang, kundi mga handog, mga hayop na inihahandog sa Panginoon. Mga bilang na ito ay paulit-ulit. Maaaring nandoon ang pag-iisip na hindi natin maintindihan kung bakit ito kailangan mangyari. Kaya naman kung ikaw ay mapasensya at mahilig kang magbilang, ang libro ng bilang ay para sa iyo. Maaari mong mahalin at higit na maintindihan ang librong ito. At pagdating nga sa kabanatang ito, makikita natin na madaming kailangang bilangin. Mga bilang ng hayop na kailangang ihandog sa Panginoon. Ngayong umaga ay titignan natin ang kabanatang ito sa panibagong perspektibo. May mga ilang bagay na hindi naman natin kailangan pagtuunan ng pansin pagdating sa pagbibilang, ngunit naroon pa rin ang mga bagay na kailangan nating matutunan pagdating sa kabanatang ito. Tingnan natin ang kabanatang ito at naway tulungan tayo ng Panginoon at pangunahan sa pag-aaral ng kabanatang ito. Tingnan natin ang PowerPoint. Kaso Chinese. Tayo'y pumasok sa templo ng Panginoon upang ipagdiwang ang kanyang mga kapistahan. Ito ang pamagat ng kabanatang ito. Mababasa natin dito na ang mga tao ay maaaring dumulog sa tabernakulo ng Panginoon kasama ng mga pari at ang mga pari ang siyang magbibigay ng handog sa Panginoon. Kung wala ang tunay na puso na paghahandog sa Panginoon, ang mga bagay na ito ay tila mga tradisyon at ritual lamang. Napaka-importante kung paano tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. At kung ano din ang ating ugali o kaya'y kalooban pagdating sa paghahandog sa Panginoon. Ang paghahandog sa Panginoon ay hindi lamang pagdating sa bilang ng mga hayop o ng mga butil na kailangang ihandog sa Panginoon. At hindi lamang pagsunod pagdating sa mga tuntunin ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ihandog natin ang ating buhay sa Kanya. At may papakita natin ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. At sa pamamagitan din ng mga bagay na ito, na maaari nating ipakita ang ating pagnanais na dumulog sa Panginoon.
Dito din natin makikita ang sukat kung paanong binibiyayaan at pinagpapala tayo ng mundo, kung kaya naman kaya nating maghandog sa Panginoon. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano nakuha natin at kung gaano karami ang ating kayang ihandog sa Panginoon. Hindi ito pagtatanong kung napagpala ba tayo ng Panginoon, kung naging maayos ba ang ating mga trabaho, naging maayos ba ang mga pinagkukunang yaman natin. Dahil kung ganito ang ating pag-iisip ay masyado lamang tayong nakatingin sa ating mga sarili. Kundi dapat nating isipin na kaya nating maghandog at dapat tayong maghandog sa Panginoon dahil tayo'y pinagpala na niya. Sa kabanatang ito ay maikakabit ko ang Psalm 112 verse 1. Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-puso sumusunod sa kanyang kautusan. Kung matatandaan natin, ang mga Israelita ay nasabihan na kailangan nilang alalahanin ang kapistahan ng Panginoon. Ang mga pistang itinalaga ng Diyos. Nabanggit ang tungkol sa pagdiriwang ng bagong taon at araw ng ang araw ng pagtitipon o handog pista ng mga tolda. Mga Israelitas, tuwing naririnig nila ang pagtawag ng mga Levita, lalong-lalo na sa kanilang pagbalik sa templo ng Panginoon upang ipagdiwang ang mga pista, ay pumupunta sila ng may kagalakan. Ang pista ng bagong taon ay 7 araw. Pagdating sa pista ng tabernakulo ay 22 araw. At sa verse 12, kung titingnan natin, sa araw ng pagtubos ng kasalanan ay kailangan nila magkaroon ng 7 pagpiesta sa Panginoon. Nandoon ang pista ng trumpeta, pista ng tolda. At sa verse 35 ay may iba pa na namang uri ng pagdiriwang. Bilang kabuuan ay mayroong 22 kapistahan. Ang mga pagdiriwang na ito ay itinilaga ng Diyos at kailangang ipagdiwang ng mga Israelita. Kailangan nilang tumigil pagdating sa kanilang pagtatrabaho upang ipagdiwang ang mga pistang ito. Hindi nila kailangan mag-alala pagdating sa kanilang mga trabaho. Ang mga pag-aari nila ay poprotektahan ng Panginoon.
Dahil ang nais lamang ng Diyos para sa kanila ay ang ipagdiwang ang mga pistang ito. Kaya sa isang buong taon ay mayroong 3 uri ng pista na kailangan nilang ipagdiwang. Ito ay kumbaga holiday para sa kanila. Wala silang dapat ibang gawin. So, verse 1 to 6 ay tungkol sa pista ng trumpeta. Ito ay sa unang araw ng 7 buwan. Nabanggit doon ang pagkakaroon ng trumpeta sa santuario. Ito ay kapulungan ng pagdating ng mga trumpeta. Ito ay tila pagtitipon ng mga anghel. Ito ay pag-aalala ng pagdating ng Diyos sa kampo ng mga Israelita sa tuwing bagong taon. Mula sa unang araw hanggang sa 7 araw, hindi lamang sila papasok sa diwa ng pagdiriwang, bagkus ay kailangan din nilang pumasok sa araw ng pagtubos ng kasalanan. Ito ay nabanggit sa libro ng Exodus at maging sa libro ng Leviticus, ang tungkol sa araw ng pagtubos ng kasalanan. Pagdating sa libro ng mga bilang, napaka-importante ang pagbibigay diin pagdating sa araw ng pagtubos ng kasalanan. Kung matatandaan natin, ang una-unang henerasyon ng mga Israelita, lalo na ang mga nagmula pa sa Ehipto, ay namayapa na bago pa man sila makarating sa lupang pangako. Ngunit pakikita natin ang pagtindig ng panibagong henerasyon na siyang makakapasok sa lupang pangako. Makikita natin dito kung paanong binago ng Diyos ang pagpapala para sa Israel. Nakita natin ang kanilang paglalakbay. Lalo na nang sila'y dumaan sa parte ng mga Midianite at Edomite. Ang pagbanggit ng mga pistang ito ay pagpapaalala lamang kung paanong maaari pa rin makipag-konekta muli ang mga Israelita sa Panginoon. Bukod sa araw ng pamamahinga ay mayroon ang 3 pagdiriwang na ito upang makakonekta muli ang mga Israelita sa Panginoon. Na wala silang ibang gagawin kundi purihin at maghandog sa Panginoon. Kundi magpuri at maghandog sa Panginoon.
Sa nakaraang chapter, nakita natin kung ano ang mga paghahandog na kailangan gawin ng mga Israelita at ito ay pagpapakita lamang ng debosyon sa Panginoon. Pagdating din sa chapter 29 ay ganon din. Hindi lamang ito tungkol sa mga pagdiriwang, kundi ito ay upang ipaalala at muling ipaalala sa mga Israelita ang kabutihan ng Diyos. Ang anumang bagay na kayang ihandog ng mga Israelita ay dahil sa pagpapala ng Diyos, dahil sa probisyon ng Diyos. Ang bawat pagdiriwang na mayroon sila ay konektado sa agrikultura na mayroon ng mga Israelita. Ang mga pagdiriwang na ito ay nakaayon sa panahon. Sampung araw ay kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa araw ng pagtupos ng kasalanan. Kailangan nilang humingi ng tawad sa Panginoon. Lalong-lalo na ang henerasyon na papasok sa lumpang pangako. Ilang mga pagkakataon ay nagkasala sila sa Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil sa kanilang imoralidad. Kung kaya kailangan nilang matandaan ang pinakadahilan ng pagdiriwang ng araw ng pagtupos ng kasalanan. At pagdating sa ika-15 araw ng ikapitong buwan ay kailangan nilang magkaroon ng pista ng mga tolda. Ito ay gaganapin ng 7 araw at pagkatapos nito, lahat ng kanilang mga inahandog ay kailangan nilang ibigay sa mga Levita at mga pari. At kanila itong ihahandog sa harap ni Yahweh. At doon ay kakanta ang mga tao. Maaari sa mga pagkakataong ito ay dito makikita ng ilang mga anak ang magiging kapareha nila. Kaya sa panahon ng mga Israelita ay ito ay isang malaking kapistahan. At pagkatapos ng pista ng mga tolda ay mayroon din ang banal na pagpupulong. Sa mga Hebreyo, kung tayo ay nagbibilang mula 1 hanggang 10, pagdating sa Hebreyo ay 1 hanggang 22. Nabanggit dito sa verse 35 ang tungkol sa ika-8 araw. Okay. Kung makikita po natin dyan sa PPT ay meron ang iba't ibang mga piyesta depende sa panahon.
Ang mga pagdiriwang na ito ay panahon ng pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga tao. Bago pa man tayo maging Kristiyano, ay may iba't iba din tayong mga pagdiriwang na inaalala. Pagdating sa mga Chinese, ay meron silang Autumn Festival, at may mga bagay silang ginagawa pagdating sa mga pagdiriwang na iyon. Ngunit pagdating sa mga pagdiriwang na ito ay hindi naman talaga inaalala kung para saan ang mga pagdiriwang na ito. Ngunit pagdating sa mga pagdiriwang na itinalaga ng Diyos ay nais niyang maintindihan natin kung para saan nga ba ang mga pistang ito upang tayo'y tunay na makasunod sa kanyang kalooban. May mga pagdiriwang na itinalaga ng Diyos ayon sa panahon. At may mga bagay na nais niyang gawin din natin. Kaya naman kung matatandaan natin, sa panahon ni Jesus, ay nandoon ang pagtatanong kung kailangan ba niyang ipagdiwang ang mga pistang ito. Kung matatandaan natin, sa araw o sa pagdiriwang ng mga pista ng mga tolda, sa parehong panahon na iyon ay doon isinuko ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Walang nakakaalam pagdating sa muling pagbalik ng Panginoong Jesus. Ngunit alam natin na sa kanyang pagdating ay may mga trumpeta tayong maririnig. At maaari natin itong maikonekta pagdating sa pista ng mga trumpeta. At kung matatandaan natin, pista din ng mga tolda ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ito ay nangangahulugan lamang ng Panginoong Jesus ay kasama natin. Ay kasama natin at siyang nagbibigay ng protection at provision sa atin. Sunod na pahina. Oh, it's English. Nakikita natin sa nabanggit dito ang iba't ibang mga pista na tinalaga ng Diyos. Sorry. Ang mga pistang ito ay hindi itinalaga ng tao, kundi Diyos mismo ang siyang nagplano at nagtalaga. Sa ating pagpasok sa kalooban ng Diyos, ay dito natin mapagtatanto na ang lahat ng mga kapistahang ito or lahat ng mga pagdiriwang na ito ay sumusunod sa panahon pagdating sa agrikultura ng mga Israelita. Sa tuwing mainit at nandun din ang pag-ulan, at sa mga buwan na iyon, lalo na sa Nisan at Tishri, ay kailangan nilang magandog sa Panginoon.
Ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon. So verse 1 to 6, nabanggit ang tungkol sa pista ng mga trumpeta. Diyos ko. Naroon dapat ang pagdiriwang at ang pag-ihip ng mga trumpeta. Ang mga tao ay hindi dapat na magtrabaho. Kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili at magbigay ng paghandog sa Panginoon. At magbigay ng masamyong handog sa Kanya. Nabanggit dito na kailangan nila magkaroon ng isang tupa, isang toro, at 7 walang kapintasang tupa. At sa kanilang paghahandog ay kailangan din nilang magbigay ng pagkaing butil. 3 to 1. Isa't kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa toro, isang salop para sa tupa, at kalahating salop para naman sa bawat batang tupa. Ito ay makikita natin sa buong kabanata ng mga ang mga ihahandog sa Diyos ay halos pare-pareho, lalong-lalo na sa kabanatang ito. Lahat ng ito ay masamyong handog sa Panginoon. Ang masamyong handog na ito ay nangangahulugan lamang ng pagpupuri sa Panginoon. Sunod ay verse 7 hanggang 11 ay tungkol sa araw ng pagtubos ng kasalanan. Ito ay banal na pagpupulong. Sa panahon natin ngayon ay pwede tayo humingi ng tawad kahit sa ating mga bahay lamang. Ngunit sa panahon ng mga Israelita sa kabanatang ito ay kailangan nilang magtipon-tipon. At mababasa din natin dito ang paghahandog ng isang toro, isang tupa at 7 pa. Dito nabanggit na kailangang humingi ng tawad ng Panginoon sa Panginoon. Ay, kailangang ihandog ng mga Israelita ang kanilang buhay sa Panginoon. Kailangang isuko ang lahat sa Panginoon. Kailangan nilang isuko ang mga bagay na maaring gumagambala sa kanila. Kailangang isuko sa Panginoon ang bawat nilang mga pagdududa. Pangatlo ay verse 12 hanggang 34. Ito ay tungkol sa pista ng mga tolda. Ito kailangan nilang ipagdiwang ng 7 araw. At ito ay pagkatapos ng kanilang paghingi ng tawad sa Panginoon.
Naroon ang paghahanda ng mga Israelita at paghahanda ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga handog para kay Yahweh. At ang pagbibigay ng handog sa mga Levita at mga pari. Ito'y kailangan nilang gawin sa loob ng 5 araw. Kung titignan nating mga buti, ang nabanggit lamang dito ay ang 600,000 katao. Ibig sabihin ay ito lamang, ang tinutukoy nito ay ang mga kalalakihan lamang. At kailangang gawin ng mga Levita ng tama ang pagtanggap ng mga handog na ito. Nabanggit dito ang iba't ibang mga uri ng handog na maaaring ibigay ng mga Israelita sa Panginoon sa pista ng mga tolda. Nabanggit dito ang bilang ng mga toro at tupa na maaari nilang ihandog sa Panginoon. Sa verse 32 nabanggit na kailangan nilang magbigay ng 2 lalaking tupa at 14 na tupang tigi-1 taong gulang. Verse 32, mula verse 12 hanggang 20 hanggang 32 ay makikita natin dito ang pagdagdag ng bilang ng mga tupa at toro na kailangan nilang ihandog sa Panginoon. Ang mga tupa ay naging doble ang kanilang bilang. Kung pagdating sa nakaraang pista ay kailangan lamang nilang magkaroon ng 1 tupa, 1 toro at 3 lalaking tupa. Ngunit pagdating dito ay nabanggit ang pagkakaroon ng 2 lalaking tupa, ng toro, at 14 na tupang tigi-1 taong gulang. Mula 117 ay naging 114. Ang lahat ng ito ay kailangan nilang ihandog sa Panginoon. At ito'y tatanggapin ng mga pari at kanilang ihahandog sa Holy of Holies. Ito ay magiging
handog na susunugin sa presensya ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moses sa mga Israelita ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang lahat ng ito ay naganap o mga tuntunin na nais ng Panginoon na ipaalala sa mga Israelita bago sila makapasok sa lupang pangako. Sunod na section sa verse 35 hanggang 40. Lahat ay masaya dahil mayroon silang ganitong mga pagpupulong at pagtitipon. At dito makikita natin na maghahandog na naman muli sila ng parehong bilang ng mga tupa at toro sa Panginoon. Parehong bilang ng handog na susunugin at butil sa Kanya. Walang gaanong espesyal na bagay pagdating sa seksyon na ito. Ngunit anong mahihinuhan natin mula sa ikawalong araw? Ang mga tao ay hindi lamang aalis pagkatapos ng pagdiriwang. Ngunit kailangan pa rin nilang ipagdiwang ang ika-walong araw. Sa pagdiriwang na ito ay kailangan nilang katagpuin ang Diyos. At ang lahat ay kailangang dumulog sa presensya ng Panginoon, kailangang humingi ng tawad at pagdiwang. At ang lahat ng ito ay tinitingnan ng Diyos ng may kagalakan. At ang nais niya ay pagpalain palalo ang kanyang mga tao at ang kanyang bayan. At ito ay pagpasok muli sa panibagong siklo. Dito makikita natin ang pagbabalik loob ng lahat ng kanyang mga likha. At ito'y muling pagbabalik ng tamang relasyon at koneksyon sa Panginoon. Kung kaya naman ang lahat ng mga pagpupulong at pagtitipon na ito ay napaka-espesyal. Lalong-lalo na ang ika-walong araw matapos ang pista ng tabernakulo. Doon nila matatanggap ang mga pagpapala mula sa Panginoon at ang pagpapala maging mula sa mga pari na kanyang itinalaga. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala at salamat dahil kami maaaring magpuri sa iyo ng sama-sama.
Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at maraming salamat sa iyong pagpapaalala sa amin. At ngayon kami ay dumudulog sa iyo ng may buong puso. Banal na Espiritu, naway punan mo kami. Sinasabi, nabanggit sa kabanatang ito, ang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trumpeta. At Panginoon, sa aming pagdinig ng mga trumpetang ito ay alam namin na tinatawag mo kami. Sa tuwing kami papasok sa iyong sanktuaryo ay naroon ang aming pasasalamat at kagalakan na dumulog sa iyo. Ating itaas ang ating mga kamay at sabihin natin sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang ating simbahan ay nagdiriwang sa Panginoon. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang papurihan ang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at maraming salamat dahil iyong itinalaga ang mga pagdiriwang na ito. Alam namin, O Diyos, na mga pagdiriwang na ito ay hindi lamang sa panahon ng mga Israelita, kundi maging sa panahon namin ngayon. Panginoon, Ikaw ang nagbigay ng revelasyon pagdating sa mga pagdiriwang na ito. Maraming salamat sa iyong mga salita. At ang mga ito ay hindi lamang para sa nakaraan o sa kasalukuyan, kundi maging din sa hinaharap. Alam namin ang simbahang ito ay nagdiriwang din ng mga pistang ito. At sa mga panahong ito, aming inaalala ang iyong kabutihan at kami humihingi ng iyong kapatawaran. Panginoon, sa mga pagdiriwang na ito ay nakita namin ang iyong kabutihan at hinahayaan mong muli kaming makakonekta sa iyo. At iyong ipinapakita ang iyong kalooban para sa aming buhay at maging sa simbahang ito. Panginoon, kailangan namin ang iyong paggabay. Pinupuri ka namin dahil hindi mo kami kinakalimutan o pinapabayaan. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil kada taon ay naroon ang pagdiriwang namin sa lahat ng mga bagay na iyong itinalaga. Naroon ang iyong pagpapaalala na hindi namin kailangang magtrabaho pagdating sa mga araw na ito dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay probisyon para sa amin. At sa mga pagdiriwang na ito ay naroon ang dapat naming pag-alala sa iyo at pagyakap sa iyo at pag-alala na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay probisyon sa lahat naming pangangailangan. Panginoon, siyong sinabi na sa ikapitong araw ng 10 buwan ay kailangan naming dumulog sa iyo. Panginoon, nariyon ang iyong pag-alala pagdating sa aming relasyon sa iyo at ang nais mo ay ang magkaroon kami ng tapat at malalim na relasyon sa iyo. Mga kapatid, tayo ay panandali ang umupo. At alalahanin natin ang pagkakataon kung kailan hindi tayo nakadulog sa Kanya. Dahil ang nais lamang niya ay magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Ngunit may mga pagkakataon na sobra tayong nakapokus sa ating mga trabaho. Ngunit naway tulungan tayo ng Panginoon na maliwanagan pagdating sa katotohanan na dapat tayong magkaroon ng maayos na relasyon sa Kanya. May mga pagkakataon na ang nais lamang namin ay ang umani at ang magkaroon ng pera at ang magtrabaho. At hindi namin inaalala ang dapat na relasyon sa iyo. Gamitin natin ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa Panginoon. Diyos, kami ay dumudulog sa iyo. Ako ay dumudulog sa iyo.
aking binubuksan ang aking puso sa iyo. Yung sinasabi ng mga pagdiriwang na ito ay upang kami magkaroon ng interaksyon sa iyo. Ngunit, pagdating sa aking buhay, may mga pagkakataon na ang iniisip ko lamang ay ang mga programa na may kinalaman sa pagdiriwang na ito. Hindi ako pumapasok sa mas malalim pang relasyon at koneksyon sa iyo. Hindi ko talaga sinasaisip ang aking relasyon sa iyo. Higit akong nakatingin sa aking pagtatrabaho. Nakapokus lamang ako sa pagkakaroon ng mga programa at hindi ako nakapokus sa iyo. Panginoon, patawarin mo ko dahil hindi ko natandaan ang dapat na relasyon sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako sa higit kong pag-focus sa aking trabaho at hindi ko hinihingi ang iyong presensya maging pagdating sa mga bagay na aking ginagawa. Panginoon, nilisan ko na ang Ehipto ng aking buhay, ngunit naroon pa rin ang higit kong pagtingin sa trabaho. Kung kaya naman ngayon, ay aking inaalala na dapat akong magkaroon ng panibagong puso at dapat kong alalahanin ang mga pagdiriwang na ito bilang panahon na kumonekta sa iyo. Panginoon, sa araw ng paghingi ng tawad, ay naroon dapat ang aming pag-alala sa aming mga kasalanan. Sa nakaraan, ay may mga taong nagbuhos ng kanilang kapaitan at pagrereklamo sa akin. Dahil sa mga ito, ay naging mahirap din ang aking relasyon sa iyo. At alam ko, Panginoon, na ang araw ng pagtubos ng kasalanan ay isang oportunidad upang kami iyong pakalinisan at upang kami iyong maisalba muli. At upang magkaroon din kami ng mas maayos pang relasyon sa iyo. Panginoon, patuloy mong iparanas sa amin ang iyong pag-ibig. Alam namin na ang mga pagkakasalang ito, ang bawat negatibong kalooban na ito, ay iyong tatanggalin. Tulungan mo kami na umasa muli sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang siyang patuloy na nangunguna sa amin at tumulong sa amin upang makaalis sa Ehipto ng aming buhay at siyang nagbigay probisyon para sa amin. Sa araw ng pagtupos ng kasalanan, ay iyong pinapaalala sa amin kung kanino nga ba dapat kami umasa. Panginoon, aming ipinaproklama na sa iyo lamang kami aasa at mananampalataya dahil ikaw lamang ang Diyos na siyang tumulong sa amin palabas sa Ehipto at ikaw ang Diyos na nagbigay ng bawat naming pangangailangan. Panginoon, ibinibigay namin ang lahat sa iyo. Ikaw ang siyang pinaka-responsable sa aming mga buhay.
Diyos. Ikaw ay aming tinitingnan ng may kagalakan. Dahil ikaw ang siyang karapat-dapat sa lahat naming papuri. Gamitin natin ang ating mga puso at buong puso nating purihin ang Panginoon. Diyos, pinupuri ka namin. Sa Espiritu at katotohanan, ikaw ay aming pinupuri. Panginoon, pinupuri ka namin. Mga kapatid, ating ilagay ang ating mga kamay sa ating puso. Ngayong araw, sinabi ni Pastor HK, na ang pagbibigay natin ng handog sa Diyos ay pagpapakita din ng ating pagnanais na dumulog sa Diyos. Panginoon, naway iyong pagpalain ang aming mga puso at sa tuwing kami ay nagdiriwang at dumudulog sa iyo sa araw ng pamamahinga, kami ay dumudulog sa iyo. Nais namin ay dumulog sa iyo at ang magpuri sa iyo. Naway buhayin mo ang aming pagnanais na dumulog palalo sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming makalapit sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming mahalin ka ng buong puso. Nais namin na lumapit palalo sa iyo at aming ibinababa ang aming sarili at pinapupurihan ka. Ang bawat naming sasabihin, naway maging kadulog-dulog sa iyong harapan. Panginoon, naway punan mo kami ng iyong banal na espiritu. Naway magkaroon tayo ng kalakasan na alalahanin lagi ang pagdiriwang ng Diyos. Alalahanin maging ang araw ng pamamahinga. Naway magkaroon tayo ng puso na alalahanin lagi ang mga araw na ito na itinalaga ng Diyos. Panginoon, naway sa bawat naming pagtitipon, ang bawat pagtitipon na mayroon kami ay naroon ng iyong presensya at pagtawag. Naway tanggalin mo ang bawat kahipokritohan sa amin
Tanggalin maging ang espiritu ng pagiging relihiyoso at pag-asa sa ritual at tradisyon. Naway higit naming maalala ang dapat na relasyon sa iyo, tunay at tapat na relasyon sa iyo. Hallelujah! Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang kasama namin. At ang kagalakan ng pagdiriwang ng Pista ng Tabernakulo ay hindi lamang sa mismong araw na iyon, kundi sa bawat araw dahil ang Panginoon ay kasama natin. May mga kapatid tayo na nangangailangan ng pananalangin pagdating sa kanilang mga sakit o kaya ay problema pagdating sa pinansyal, sa mga relasyon. Kung may mga kapatid tayo sa ating paligid na nangangailangan ng panalangin, ay tulungan natin silang manalangin. Banal na Espiritu ay kasama natin at Kanyang tutugunin ang bawat nating panalangin. Banal na Espiritu, alam mo ang aming mga pangangailangan. Naway iyong tugunin ang bawat panalangin ng aming mga kapatid.
Itaas natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang mga pagpapala mula sa Panginoon. Diyos Ama, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ay gumagamit ng trumpeta upang kami magtipon-tipon. Naway marinig namin ito at makadulog sa iyo agad-agad. Naway bigyan mo kami ng puso na handang sumunod sa iyo. Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang nagpapatawad sa amin. Ang nais mo ay ang maging bukas kami sa iyo. Na maging sa aming mga pagkukulang at kahinaan ay naroon pa rin ang aming pagtitiwala sa iyo. Naroon ang iyong pag-ibig para sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Sa tuwing kami humingi ng kapatawaran ay naroon ang iyong pagpapatawad. Ikaw ang siyang nagpapalakas sa amin at sa aming mga puso. Maraming salamat sa banal na Espiritu na iyong binibigay sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng panibagong buhay. At siyang tumutulong sa amin upang maging bagong tao. Panginoon, maraming salamat dahil nais mo kaming maalala ang mga pagdiriwang na para sa iyo. Dahil ang nais mo ay bigyan kami ng kasiyahan at ang nais mo ay maipagdiwang namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Nakakaya naming magtrabaho dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutulong sa amin. At binibigyan mo rin kami ng araw, ng pamamahinga, at ng higit na masiyahan pagdating sa mga bagay na iyong binibigay sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagliliwanag sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.